Iniimbestigahan sa Senado ang umano'y ghost beneficiaries ng Senior High School Voucher Program sa ilang pribadong paaralan. Ay sa DepEd, gagawa sila ng mahakbang para hindi madaya ang programa. Saksi, si Ian Cruz. Dahil limitado ang mga public school sa bansa, nag-aalok ang DepEd ng voucher para tulungan ang mga piling senior high school student na makapag-aral sa mga private school. 14 to 22,000 pesos ang voucher na pwedeng matanggap ng mga estudyante. Noong 2024, di bababa sa 1.28 million ang mga estudyanteng pinabang sa Senior High School Voucher Program. Pero may iniimbestigahan ng DepEd sa voucher program. 12 private school ang lumalabas na may ghost beneficiaries. Nagagamit umano ng paaralan ang pangalan at reference number ng ilang estudyante para makakubra sa DepEd kahit hindi sa kanila nag-aaral ang estudyante. Noong nakarang school year, mahigit 12,800 ang ghost beneficiaries umano kaya 245 million pesos ang hindi binayaran ng DepEd sa mga pribadong paaralan. Mahigit 1,300 naman ang umano'y ghost beneficiaries na natuklasan ngayong school year, katumbas ng 25 million pesos na halaga ng mga voucher. Pinag-aaralan ng DepEd kung may kasabwat sa kagawaran ang mga pribadong paaralan. Kung mapapatunayang may anomalya nga, pwede itong maging basehan para ma-terminate ang voucher program para sa sangkot na eskwelahan. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, iilang tao lang ang may hawak noon. So, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. 3 ang paaralang iniimbestigahan sa Bulacan at 2 sa Pangasinan. Tig-isa naman sa Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Rizal, Northern Samar, Davao del Sur at Maguindanao. Base yan sa pagsisiyasat ng Government Assistance and Subsidy Service at Private Education Assistance Committee ng DepEd ayon sa aking source. Plano ng DepEd na magdagdag ng safety nets para hindi madaya ang voucher program. Yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao, yun siguro pwedeng sabihin clerical error yon, pero yung mga talagang may pattern na nagte-take advantage siya, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan ho natin yun. Hindi lang yung eskwelahan, dahil pati yung mga opisyalis ng eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mosyong humihiling na patawan ng preventive suspension sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo at ang dating chairperson ng komite na si Representative Zaldico, inihain sa Ombudsman. Base sa mosyon, nasa mataas na posisyon, may kakayahan at may impluwensya ang mga respondent. Kaya umano nilang gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay sa 2025 national budget. Ito ang isinampang graft complaint dahil sa umunoy mahigit 200 bilyong pisong isiningit sa budget gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Wala pang pahayag tungkol dito sina Romualdez, Dalipe, Kimbo at Co. Paghuli sa ambulansyang dumaan sa EDSA busway noong February 13, kinwestiyon ng alkalde ng Angono, Rizal. Ayon sa Special Action Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAIC, tiniketa nila ang driver dahil wala raw siyang naipakitang patunay na emergency case ang sakay na pasyente. Tiniketan din dahil hindi otorisado ang kakonvoy na motorsiklong sakay ang isang pulis. Pero sabi ng alkalde ng Angono, pneumonia at tuberculosis ang sakit ng pasyenteng isang person deprived of liberty o PDL na kinailangang dalhin sa tertiary hospital na wala sa kanilang bayan. Kalahati na nga lang po yung baga, kaya hirap pong makahinga yung pasyente. Naka-oxygen nga po. Kapag in transit na walang pa ng oxygen, pwedeng mamatay yung preso o yung pasyente. Wala rin daw available na patrol na sasakyan noon, kaya nakapribadong motor ang pulis naka-convoy. Gayunpaman, kinikilala niyang posibleng may di pagkakaintindihan nang magpaliwanag ang driver ng ambulansya sa mga tauhan ng SAIC. Sana raw ay maiayos sa mga ito. Naibalik na raw ang pasyente sa kanilang bayan pero inihiwalay muna sa kanyang mga kasamahan sa piitan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nag-emergency landing ang isang training aircraft sa bukid sa Plaridel, Bulacan, mag-alas 10 kanina umaga.
Ang sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nagkaroon ng problema sa makina ang aircraft. Ligtas naman ang sakay nitong flight instructor at student pilot. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng emergency landing. Nauwi sa enkwentro sa Caloocan ang pagtugis sa isang dating pulis na suspect sa pamamaril sa Cavite. Saksi si John Consulta, exclusive. Napalot ng tensyon ang bahaging ito ng Caloocan City nitong Lunes nang makipagpalitan ng putok ang isang dating pulis laban sa mga tauhan ng Cavite PPO at Tanza Police. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na nagmamadaling tumakas sakay ng itim na kotse at umuwi pa kung nasaan ang iba niyang baril at bala. Doon na siya na-corner. Nung natapos yung putukan is na-corner na itong suspect natin. Doon po siya sumurrender. Meron tayong na-recover na isang Ingram, isang 9mm, isang replica ng M16 na firearm, saka isang granada. Ito po ay dating police assigned po sa NCRPO at siya po ay na-dismiss noong 2019. Ang lalaki, tinugis ng Cavite Police dahil suspect siya sa naunang pamamaril sa Tanza, Cavite noong isang linggo. Sa CCTV ng pangyayari, binaril ng suspect ang kalitang umanong biktima at kanyang asawa habang papasok ng garahe ang kanilang sasakyan. Isa ang patay at isa ang sugatan. Naging susi daw ang mga CCTV na kanilang ginamit sa backtracking para matunton ng suspect sa Caloocan. Pinagtagpi-tagpi natin yung CCTV footages simula doon sa pinangyarihan hanggang sa makalabas sila ng Cavite area. Nakita natin na ito palang mga ito ay mga residente ng Caloocan. Itinanggi naman ng suspect na sangkot siya sa pamamaril. Saan ka nung February 14? Ha? Uy! Saan ka nung February 14? Bumiyaya ko. Kahapon nga kanila pong finailan ng kaso itong suspect. Ang final po nila is murder and yung Caloocan police po ay magpa-file ng violation of Omnibus Election Code. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Tamang paraan ng paggamit ng social media at matalinong pagboto. Yan po ang mga tinalakay sa pagpapatuloy ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series sa Visayas. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Matapos ang matagumpay na Mindanao leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, sunod na destinasyon naman ang Visayas. Dito sa University of San Agustin sa Iloilo City, ibinahagi ng speakers ang tamang paraan ng paggamit ng social media at kahalagahan ng local news. Sa Santuario de la Salle sa University of St. La Salle, Bacolod, na dinagsari ng mga estudyante, ipinaalala na maging mas wais sa pagboto. Pumili ng mga tamang kandidato. Otherwise, kung hindi natin gagawin ito, magpapatuloy ang matinding kahirapan. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri. Ngayong nalalapit na eleksyon, tiwala ang pamunuan ng mga paaralan na mangingibabaw ang katotohanan at malalabanan ng fake news sa pagtutulungan ng lahat. Our hope and our dreams can come true if we come together and work together. It is a sad reality that this truth, whom we believe, has becoming relative. That when we are not careful of, it will enslave us. Because we understand the important role your generation, our generation, plays in helping achieve an honest and truthful election and advancing our commitment to fight misinformation and disinformation. Dumagdag rin sa tagumpay na aktibidad ang ipinamalas na vocal prowess ni The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osamel. Nagsilbi namang host si GMA Synergy Sportscaster Martin Javier. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ang inyong saksi. May panibagong pagkilala para kay Taylor Swift at sa kanyang album na The Tortured Poets Department. Ano naman ang masasabi ni Glyza De Castro sa bagong tagapangalaga ng brilyante na apoy na si Faith Da Silva? Narito ang showbiz saksi ni Lars Santiago.
Masayang kantahan ang bonding ni Glyza De Castro kasama ang kanyang fans sa reunion nila kamakailan. Belated birthday celebration na rin daw ito ng aktres na naghahanda sa pagdating sa Pilipinas ng asawang si David Rainey mula sa Ireland. Baka po bumalik kami ng Baler kasi matagal din siyang hindi nakauwi dito. Gusto na mag-Siargao ulit, pero ang importante naman po magkita kami ulit, ma-visit na rin yung family ko. Ongoing din ang taping niya para sa upcoming series na Encantadia Chronicles, Sangre. Ang masasabi ko lang for this season sa character ni Perena ay talagang redeemed siya. Masaya rin ako makatrabaho yung mga bagong generation ng mga Sangres ngayon. Nakikita ko yung pagpupursige nila. Puring-puri rin ni Glyza ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy na si Flamara, na gagampanan ni Faith Da Silva. Nung nakatrabaho ko siya, sabi ko, kaya sa kanya binigay kasi bagay sa kanya. Natutuwa rin si Glyza na hindi nakaligtas sa pansin ng netizens ang pasilip sa official Reddit account ng GMA sa kahanga-hangang bagong set ng Sangre. May bagong record na namang na-achieve si pop superstar Taylor Swift. Sa ikalimang pagkakataon, tinanghal siyang Global Recording Artist of the Year para sa taong 2024 ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Ang album ni Taylor na The Tortured Poets Department nanguna rin sa 4 na IFPI chart: ang Global Album, Global Vinyl Album, Global Streaming Album at Global Album Sales. Sa Global Album Sales, kung saan binibilang ang physical purchases at full album downloads, sinundan si Taylor ng K-pop acts na ENHYPEN at 17. Para sa GMA Integrated News, ako si Lars Santiago, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.